Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara pag-usapan nga natin itong issue. Sino ba involved dito? First time, no? First time ko nanood ng video ni Banat Bay. Bakit? Meron po kasi ako nakitang video dito sa TikTok and it was about it was about a reaction ng isang unity team supporter na kinall out si Banat Bay na nagpapakalat daw po ng isang fake news na si VP Sara di umano daw ay nag-walk out. So, ganito yung nangyari. Definitely, of course, pupunta muna tayo sa page ni Banat Bay after ko mapanood yung video na yon. So, pinanood ko na si Banat Bay actually nagre-react din sa isang video. Okay? Sa isang nag-commentary. So, okay naman nung una. Till na-reach ko tong timestamp ng 31:08. But even before we get into that, panoorin muna natin to. Okay, para maintindihan natin saan nanggagaling yung nagre-react dito. Okay. Ayan, para mas ma-appreciate nyo. VP Sara Duterte nag-walk out daw sa speech ni Pangulong Bongbong Marcos. May lamat na daw ang unity team. Totoo ba ito? Noong kasing October 19 ay nag-speech si Pangulong Bongbong Marcos bago siya umalis papunta ng Riyadh, Saudi Arabia. Pansinin ninyo ang Pangulo habang papasok sa hall. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Okay guys, kindly remember, itong mga to, kasama to ni PBBM sa biyahe niya papuntang Saudi. Okay? Take note of that, ha? Tapos pansinin nyo na ito yung napansin ni Banat Bay dyan. Itong si PBBM, hindi niya, nilagpasan niya hindi ko alam kung tatawagin ko siyang tambaloslos o ano. Si Martin Romualdez, okay? Yan. Nilagpasan niya dyan si Martin Romualdez. Ano yun nyo? So clearly, kausap dito ni PBBM. Okay? Isang sekretary niya. Ayan, tapos nalagpasan niya rito si Martin Romualdez. Namayan niya ang ilang opisyalis ng gobyerno. Pansinin ninyo ang Pangulo, lumapit siya. Ayun o. Nilagpasan niya si Martin Romualdez. Bakit? Kay VP Sara Duterte. At nakipagbeso-beso. Parang may sinasabi si Pangulong Bongbong Marcos sa kanya. Pansinin ninyong pareho pa silang nakangiti. At pumunta na nga ang Pangulo sa podium para mag-speech. Good morning, everyone. Please take your seats. Vice President Inday Duterte, Speaker. Yan, in-acknowledge niya si VP Sara, si Martin Romualdez. Martin Romualdez, members of the cabinet here today, commanders of the different services, General Benji Acorda, fellow workers in government, good morning. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang umaga po. At pagkatapos ng speech, dito na sila ginawa ng issue. Pansinin ninyo si VP Sara. Biglang tumayo at umalis. Ayan. Okay. Diyan nila ginawa ng issue. So, punta naman tayo ngayon kay Banat Bay. Panoorin naman natin yung version niya. Manang istorya to si Jojo. Tingnan nga natin kung nag-walkout nga. Si Tayuan na. Tumayo si VP Sara. Yan ha. Bali, tingnan natin ha. Baka mamaya gumagawa ng istorya to si Jojo. Katayo ni VP Sara. Yan nakita nyo, umalis ka. Doon sa mga hindi po nakakaalam, actually, ang pagkakaalala ko about dito kay Banat Bay, he's a very strong supporter of PRRD. Okay? I'm not sure kung same support ba ang binibigay niya kay VP Sara. Agad? Ayan, umalis na siya kagad. Nako! Nako!
Nako! May punto siya doon, ha? Tama siya. So, nag-agree si Banat Bay, no? Doon sa Jojo, na nag-walk out nga, di umano, si VP Sara dyan. Si Jojo doon. Ang bilis umalis, ha? Talagang ayaw niyang makausap. Naku po, ayaw niya talaga makausap. So, hindi ako sure kung sino yung ayaw niya makausap. Definitely hindi si PBBM. Dahil naka-beso-beso pa niya and so on and so forth. So, I will assume na ang tinutumbok niya rito na ayaw makausap ni VP Sara ay walang iba kundi si Martin Romualdez. Si Tambaloslos. Si Tambaloslos ka. Nako, matindi na. Eto na talaga. May gusto na yan, mga insan. Talaga mga insan, mga ganyan, may gusto si Sara Duterte. Tingnan mo. Si Tayuan na. Tumayo si VP Sara. Para masabing may galang siya, tayo siya. Nung megus magbaba ng straights, umalis na kaagad yung mga insan, sobra na yan, insan. Yan, pagkatayo ni VP Sara, yan, pagbaba ng stage ni Marcos. Kaagad. Pagbaba. Ayan, umalis na siya kaagad. Sobra na yan, mga insan. Megus niya yan, mga minsan. Nanlupit. Nako, alam na natin to. Ito, wala nang bulong-bulungan pa. Pero totoo na to. Kung dati yan, di naman naalis siya ng ganyan eh. Lalayas lang yan pagka talaga may dahilan. Diba? So, hindi ko alam kung sino yung ginagawa niya ng issue dito or kwento. Whether si Martin Romualdez ba o si PBBM. Pero, I will stick doon sa niya. Na ang dating sa akin is si Martin Romualdez ang dahilan kung bakit di umano nag-walk out daw si VP Sara. Now, the question is, nag-walk out nga ba talaga? So, sigurado tayo dyan. Ako, sigurado ako dyan, mga insan. Sigurado. Inisnam na yan, mga insan. Umalis na kaagad. Ayun siya. Ayun. At sinundan? Ayun. Sinundan ng AFP chief? Umalis kaagad kasi. Sinundan ng PNP chief? Kaya bakit kaya mga insan? Ayaw niyang makita. Hindi kaya, tingnan mo, pumunta pa si Marcos doon. Sabi niya, ba't biglang nawala? Tama eh, pinuntahan niya pa eh. Ayan o. Ayun. Pinuntahan niya eh. Binati niya. Nung pag-alis, napakamot si Insan, sabi ni Insan. Ni Uncle, sabi ni Uncle, bakit siya biglang umalis? Ayun. Sinundan ni AFP chief, sinundan ni PNP chief. Naku po, mukhang aawatin. Hindi kaya. Naku, ayoko mag-isip. Mahirap mag-isip. Pa ibang bansa pa naman si Pangulong Marcos. Mahirap mag-isip ha. Ayoko. Hindi kasi dumi ng isip ko yung isip ni Jojo de Guzman. Jojo de Guzman, dumi ng isip niyan eh. Pero ang bilis ng alis ni VP Sara, tsaka ang bilis ng alis ni AFP Chief at tsaka ni PNP Chief. Ano kayang pinag-usapan doon? Ha? Tornado na yun, no? Tornado na. Yung kanyang pag-alis, tornado na, mga insan. Tinanong kaya ng AFP Chief at saka ng PP Chief, ano? Damputin na ba natin? Joke lang po. Huwag kayong ganon. Ayaw niyang makita ang pagmumukha. Siyempre, kamayan yan eh. As a matter of fact, nagpunta pa doon si Marcos. Nako, nung paglingon ni Romualdez, sabi niya, ba't nawala? Babatiin ko sana, ba't nawala? Expected na yan na, di ba, magkakamayan na sila. So, ganyan yan eh. Alam ko yan kasi natandaan ninyo nung mga insan, iba na ho daw, iba na. Maniwala kayo sa akin ha. Hindi ho ito maruming pag-iisip ni Jojo de Guzman. Talagang napaka-observant niya. Tingnan nyo ulit ha. Pag siyempre kamayan yun. Mga insan, grabe. Para mag-like muna at mag-follow. Baka naman pwedeng mag-like at mag-follow kayo sa kanyang page. Huwag nyo nang pagpaliban. Naka-follow na ba kayo? Jojo, sa January. Okay guys, so basically, ang inaano nga nila doon is, totoo nga bang nag-walk out lang
o nag-walk out talaga si VP Sara. So tingnan natin tong sinasabi ng taga-Uniteam. At dito na ginawa ng ilang vloggers kagaya nito. O, diba? Si Banat Bay talaga. Kaya si Banat Bay ang pinanood natin. Dahil isa daw si Banat Bay ang gumagawa ng issue sa pag-alis pag-alis agad ni VP Sara. Totoo nga ba talagang nag-walk out, no? Tingnan natin. Issue ang pangyayari. Tila ba pinalalabas nila na binastos daw ni VP Sara si Pangulong Bongbong Marcos at may lamat na daw ang Uniteam? Totoo ba ito? Hindi kasi nila ipinakita ang buong video. Yes, hindi po nila pinakita actually ang buong video. So even if pumunta po tayo dito, no? Tingnan nyo kung mapapansin nyo, pag in-scroll ko, sa natapos, itong part lang na to, tingnan nyo, ipi-play ko to, ito lang yung part, tas biglang, yun lang. Ito lang yung part na pinakita niya. Banat Bay. Umalis, walk out. Nako po. See? Yun lang yung pinakita nila. So, hindi nila binuo nga yung video. Kaya kahit i-browse po natin to, wala na. Nag-commentary na lang dito si Banat Bay. Ngayon, balik tayo dito sa video na to. Bakit nga ba umalis si VP Sara? Di ituloy natin ang video para malaman natin. So, ito guys, yung mga sumunod kay VP Sara kanina. Okay? Na sinasabi ni Banat Bay na nung umalis, nung nag-walkout di umano si VP Sara, sumunod daw itong mga to. So, ito na po sila ngayon. Ito po yung continuation ng video. Sino ang nasa dulo? Walk out? Sino ito? Kaya pala Hindi mo si VP Sara nga, hindi lang niya kinakamayan, binibeso pa niya. 'Di ba? O tingnan mo, very very happy naman ang kanilang ang kanilang paalamanan. Tumayo at umalis si VP Sara ay 'di ba? Maayos naman sila nag-usap. Upang abangan sa labas si Pangulong Bongbong Marcos at ihatid para makapagpaalam sa kanyang pag-alis. At muli sila nagbeso-beso at konting chika. Ano kaya ang sinabi ni PBBM kay VP Sara at pareho silang nakangiti? Kaya huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga taong gustong pag-awayin si Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara. Buo pa din ang Uniteam. Kaya naman, ano ang masasabi mo sa napanood mo? I-comment mo na dyan sa ibaba. Okay, basically, ito lang naman yung ko dyan, Unang-una sa lahat, iniwasan nga ba ni VP Sara si Martin Romualdez? I cannot say yes and I cannot say no. But, by the looks of it, pwede. Okay? Pangalawa, sinisira ba ni Banat Bay ang samahan or ginagawan ba niya ng issue itong si PBBM at saka si Inday Sara? Well, hindi naman nakasentro, no? While I was watching his video, hindi naman nakasentro yung kanyang commentary about kay PBBM at saka kay VP Sara. But kay Martin Romualdez at saka kay VP Sara. Yun lang, lumalabas tuloy na fake news itong ginagawa nila Banat Bay. Bakit? Kasi pinapalabas nilang nag-walk out si VP Sara. When in fact, ang totoo, kailangan niya nang umalis dahil kailangan naman niyang tumayo doon malapit sa exit na dadaanan ni PBBM. Diba? So the question is, deliberate ba yung ginawa nila? The way I see it, yes.
Okay? So, hindi siya nakafocus, no? Si Banat Bay, hindi siya nakafocus kay PBBM at saka kay VP Sara. Nakafocus siya sa naging reaction ng dalawa. Or naging action ng dalawa, si Martin Romualdez at saka si sino? Si VP Sara. At the end of it, kung ang issue nila is nag-walkout, hindi po nag-walkout si VP Sara. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Kayo ba, kung kayo tatanungin ko, nag-walkout ba siya? Obviously, hindi naman siya nag-walkout. Pero the question is, iniiwasan nga niya or iniiwasan nga ba niya itong si Martin Romualdez?